Hello, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. At sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. So, andito naman po ang inyong abang lingkod na kung saan ay wala po kaming trabaho ngayon. So, kami ay pumunta naman dito sa aming pong bukid. Ayan. At dumalaw po kami rito. So, dahil nga kakalungkot din doon sa church. Dahil nga ano po, gusto ni Bunso, aking anak, ay lagi kaming pupunta rito sa aming bukid. Ayan. So dahil wala tayong trabaho, dito naman tayo ngayon, vlog muna tayo. Okay. So ayan po mga kapatid, yung mga kalabaw ng aking mga kapatid po, kanilang ipinasilong. So mayroong mga putik po rito na kung saan dyan sila lumuloblob para hindi sila gaano mainitan dahil nga sa sobrang init po rito. Bali kahapon lang nagkaroon po ng medyo malakas-lakas na ulan. So kita nyo naman ang panahon ngayon na grabing tirik naman yung araw na kung saan ay mainit naman. Ayan. Kasi ito naman din yung karo na kung saan pinanghihila nila dito po ang kalabaw pag pupunta ng mga kapatid ko sa bukid. Siyempre, ayan po ang aking wife at ang aking bunso na kung saan ay nagpapahinga po sila dahil yan, nagkabit sila ng tawag nito kung sa Ilocano. So dito naman tayo mga kapatid na kung saan ito po yung mga lupain po namin na kung saan doon tirik na tirik ang araw. So yung kanilang mga alagang mga baka ng aking mga kapatid, hindi nila pinapasilong pag ganito kasi po ang mga baka ay talagang matibay sa init. Ayan, kahit tirik na tirik ang araw, hindi katulad ng kalabaw na pag hindi mo pinasilong sa ganitong init ay talagang maaring mamatay. Pero ang baka, ganito katindi ang mga baka. Ayan, kahit init, parang hindi nila iniinda yung init dahil siguro sa ano ng kanilang mga balat. Pero kalabaw hindi, iba. Ayan, tanim naman nila dito sa baka palay. Ayan. Ayan, ito po yung mga kalabaw po, mga alaga ng aking mga kapatid. Tingnan ninyo. Okay, may puti yung anak ng yung mama nito, kulay itim, pero ito naman din ay puti, parang anak araw na parang katulad din sa tao, may puting Amerikano, mayroong ding itim na Amerikano. Indayon. Ayan. Okay, kami po ay mga Ilocano pero base ayon sa kwento ng aking lolo, sila po ay mistisong Kastila. Ayan. So galing po sila sa Sambales, kasi taga Sambales po ang aking lolo. So ayan, makikita nyo yung umuusok mga kapatid, sinusunod na nila yung mga dayami dahil nga preparasyon para sa kanilang pagtatanim ng palay. So ayan yung aking mga pamangkin na sana ay naghakot sila ng mga kahoy o palwa ng nyug. Ayan sila. Ayan, ganito ang buhay sa probinsya. Makikita ninyo yung mga bata, tuwang-tuwa na sila po ay nakakasakay ng karo na kalabaw ang humihila. Ayan. Ayan, so nandun pa yung mga ibang alaga ng aking mga kapatid, yung kalabaw na yon, doon na nila pinasilong sa nyugan. So alam nyo mga kapatid, ganito pong buhay sa probinsya na talagang pinagkakakitaan ng mga tao rito ay yung pagtatanim ng mga palay, mais, kung ano-ano man ang pwedeng itanim, mga nyug, mga gulay. So ayan, so sa ngayon sa mga panong ito, hindi sila makakapagtanim ng mga produkto o mga ibang mga pananim dahil nga po sa sobrang init. So hinihintay nila na magtuloy-tuloy yung panahon ng tag-ulan bago sila makakapagsimula naman na magtatanim ng mga palay. So yan po,
Dito sa probinsya kasi, hindi katulad sa syudad na maraming pwedeng trabaho na pagkakakitaan. Dito naman din ay hihintayin mo pa ng 3 months bago ka magkakapira. So ganito ang ano. Pero kahit papano naman din ay napakasaya naman ang tumira ka sa ganitong lugar sa probinsya. Ayan. So ayan mga kapatid, at maraming salamat po sa inyo lahat, at lagi nating tatandaan ng Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, at patuloy natin na panatilin na maging sentro sa buhay natin ang Panginoong Hesus Kristo. God bless us all.